ko, ang talata po ay magsisimula sa verse 32. 31. 32 and 33. Sino po ba ang pwedeng para makita yung verse na babasahin po natin? Sino po ba? Ephesians 5. Okay. Verse 31. Sa English sabi rito, "For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they shall be one flesh." O sige, sa Tagalog ko na lang babasahin. Sabi rito sa Tagalog, ang dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikiisa sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang lamang. Sa verse 32, ang hiwagang ito ay dakila. Datapot sinasabi ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Sa 33, gayunman, ang umiibig naman ng bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumagalang sa kanyang asawa. Ito pong nabasa po natin, mga kapatid, ay pahayag po ni Apostol Pablo patungkol po sa pag-aasawa. At ang maganda sa sinabi ni Apostol Pablo na ang pag-aasawa pala ay hiwaga. Sinabi ni Pablo, ang hiwagang ito ay dakila. So, in other words, ito pong sinasabi ni Pablo na ang larawan po ng kasalan ay patungkol kay Kristo at saka sa iglesia na bride ng Panginoon. Yan po yung ibig sabihin, no? Alam ko, dito kasi sa atin mix tayo. Maraming hindi masyadong familiar sa scriptures. Pero, dyan lang po kayo, mga kapatid. At doon naman sa mga may alam, sana samahan ninyo pong unawa tungkol sa part na ito. Ang pag-aasawa, mga kapatid, sasabihin ko, mga kapatid, no? Ang kasal, may tinatawag na tunay na kasalan. Ulitin ko, tunay na kasalan. Maraming ikinakasal sa mundo, mga kapatid, na ang kasal, karamihan, ay sa papel, seremonya, at iba pa. Ganun po ang karamihan. Minsan, ang kasal ay nauuwi lamang, napipraise din yung aso mo, nauuwi lamang sa lamang. Pag po ikaw Kristiyano, alam mo ibig sabihin. So, ano po ba ang tunay na kasal? Ang tunay na kasal, katulad po nito ngayon, nababanggit na po kanina na ang tunay na kasal, mayroon pong namamagitan sa gitna nila. At yung namamagitan sa gitna nila, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Kasama si Kristo. Yun ang namamagitan sa kanila. At ito, kung Diyos at si Kristo ang nasa sentro nila, ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mga kapatid, na nasa gitna nila ay covenant. Ang pag-aasawa, mga kapatid, ay hindi lamang ito kinakasal sa papel, ulitin ko. Hindi ito pinag-isa lang at mabigyan sila ng lisensya bilang mag-asawa. Hindi po. Bahagi lamang yun. Ang kasalan sa mundong ito, sa mata ng tao, ay sa papel bilang legal. Pero, mayroong kasalang tunay na yun ay sa Diyos. Sa mata ng Diyos. Okay. Ngayon, magbibigay pa ako ng isang verse. Malakay chapter 2 bilang supporting verse. Verse 14. Chapter 2, verse 14. Basahin natin ang sabi na ni Malakias. Gayunmay inyong sinasabi
sinasabi, bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong bata ang ginagawa mo ang paglilino, bagamat siya ay iyong kasama at siya ay asawa ng iyong tipan. Mapapansin po natin sinasabi dyan sa verse na sinasabi, bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo, sa lalaki, at sa asawa ng iyong kinataan. Yan po yung talata na nagpapatunay na ang kinakasal, ang ikinasal, may namamagitan. At yun mismo ang Panginoong Diyos. Okay. Sinabi ko kanina, anong tunay na kasal? Ang tunay na kasal, mga kapatid, Brother Nico and Sister Jason, ang kalagayan ninyo ngayon sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga kapatid, you are fully surrendered with God. Iyan po ang unang hakbang. You are totally surrendered by God. Pag sinabing surrendered, ano man yung ibinibigay ng Diyos na covenant sa inyo, na dapat ninyong gawin bilang mag-asawa ngayon, ay dapat ninyong pagtibayin bilang mag-asawa sa harapan ng Diyos na may covenant. So, ano yung tunay na tunay na kasal? You are fully surrendered sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Sa Bible ba, mga kapatid, mayroon po bang halimbawa na mag-asawa na sila ay may covenant, na sila ay nagamit ng Panginoon sa kanilang pag-aasawa? Yes. Meron pong halimbawa sa Bible na ang pangalan ay Priscilla and Aquila. Sino nakakakilala sa inyo? Sa mga Bible believers, alam niya. Alam niyo ba yung pag-asawang si Aquila at Priscilla ay isang magandang halimbawa ng mag-asawang ikinasal sa Panginoon? Would you agree? Bakit? Sapagkat ang kanilang pag-aasawa ay sa covenant ng Panginoon. Ministry. Ang pag-aasawa ni Aquila at Priscilla ay ministeryo. In other words, ang ikinakasal para sa Panginoon ay ministeryo. Hindi ito seremonya lang, hindi ito na parang mabigyan lang sila ng lisensya para sila ay maging legal. Brother Nick, Sister Jason, ang inyong pag-aasawa ay ministeryo. Yan ang hiwaga. Iyan po ang hiwaga, mga kapatid. Praise the Lord. So say praise the Lord. So ang pagkaasawa pala ay ministeryo. Yun yung hiwaga. Gagawa kayo para sa Panginoon. Hindi yung pag-asawa lang, nag-asawa, nagparami, nagpalaki ng pamilya, hindi po yun ang tunay na kasal. Ang tunay na kasal, may ginagampanan tayo sa gawain ng Diyos. Hindi po yung kinasal, nagparami ng pamilya, nagdumami ang pamilya, gumanda ang buhay, hindi masama yan. Pero kung yan lang ang habol, hindi po yan ang tunay na kasal. Ang tunay na kasal, mga kapatid, ay yung mayroong ugnayan sa Diyos, may ugnayan kay Kristo, alam ang misyon sa mundong ito. And that is the true marriage. Sa Hardin ng Eden, at ito kung wala ka ng konti. Sa Hardin ng Eden, nabanggit na yung kanina. Bago ginawa ng Diyos ang tao, ang kausap ng Diyos sa kanyang kausap, let us make man in our image. Sino yung lalangin? Tao. Sa anong kalagayan? Sa larawan ng Diyos. Image and likeness ang dapat ang tao ngayon. Okay? Pero, nangyari ba yung kay Adan at kay Eva? Na-fulfill ba yung commission ng Diyos? Partially, no. Dahil sumingit ang kaaway, sinira ang tunay na relasyon nila. Ngayon, bakit? May pinapakita ang Diyos sa Garden of Eden between Eve and Eve. Kung maintindihan mga kapatid, ang dalawang ito,
Naniwala ba tayo na kinasal ng Diyos? In Genesis chapter 1, 26, let us make man. 27, God created male and female. Pagdating sa 28, nandun yung kasal. God blessed them. Nung sila'y kinasbasan ng Diyos, inilagay sa Eden. Ano yung naging kalagayan? God, chapter 3, verse 8, God walked in the cool of the day. Pumupunta ang Diyos tuwing dapit hapon, nakikipag-fellowship, nagbibigay ng mensahe tungkol sa LCN. Tungkol sa pagkakaroon nila ng anak at paano nila ito i-handle sa kingdom of God. At that time, maliit pa lang ang kaharian sana. Lalaki sana kung nagtagumpay si Adan. Ngayon, meron akong gustong ipakita mga kapatid. Na doon sa loob ng Garden of Eden, bakit pumasok ang kasalanan? Mapapansin niyo mga kapatid, pumupunta ang Diyos sa kanila, nakikipag-fellowship, may iniiwang salita. Pero what will happen? Hinahanap ng Diyos yun. Dapat si Adam may alam at si Eva may alam. Dapat ang mag-asawa pinag-uusapan ng misyon. Misyon ang pinag-uusapan nila sa pagpaparami ayon sa larawan ng Diyos. Pero what will happen? Relax si Adam. Nakita niya, kausap niya yung serpent. May alam si Adam, pinabayaan yung asawa, nakausap ang serpent. May negligence ba si Adam? Yes. Meron din bang pagkukulang si Eva? Yes. So God allowed na pumasok ang kasalanan. Bakit? Gustong ipakita ng Diyos na ang kanilang pag-asawa ay hindi po relax. Hindi po parang sitting pretty na nandun sila sa Eden, pumipitas lang na walang ka-problema. Hindi po ganun ang Diyos. God allowed in circumstances na pumasok ang kasalanan kasi meron siyang gustong ipapakita. Ang gusto kong makuha niyo mga kapatid, doon sa pangyayari ni Adan at Eva, meron silang responsibilidad, meron silang papakita ng Diyos yung sacrifice. Na ang kanilang pag-asawa, may responsibilidad, meron sacrifice. Nang sila'y magkasala, sabi ng Diyos, papatayin sila ng Diyos eh. Pero God made a remedy. Ano yung remedy? Gumawa siya ng altar, hinandog yung hayop doon. Alam niyo sino yung tipo ng hayop? Si Kristo yun. Sino yung tipo ng kinatay si Kristo? Ano yung ginawa ng Diyos? Provision. So ang sabi ng Diyos, yung ginawa niya, yung minustra niya, doon sa mag-asawang si Adan at si Eva, gagawin niyo ito yearly upang kayo'y mabuhay. It makes a responsibility and sacrifice, a lot of sacrifice. Mag-aalaga sila ng hayop at tuwing taon mag-aalit sila. Hindi ko pinapakita ng Diyos sa kanila na ang kanilang pag-aasawa ay mayroong kaakibat na mabigat na responsibilidad at saka sakripisyo. Can you say that? So hindi lang yung responsibilidad financially, etc. Mababaw yan. Ang pinakamalaking responsibilidad ay yung spiritual. Kasi ang tunay na kasal, right marriage, is spiritual marriage with the Lord. Yan. Konti na lang to. Wait lang, mamaya ka na tunay. Si Aquila and Priscilla, na example ko, na mag-asawang spiritual na ang kanilang mag-asawa ay nagamit para sa Diyos. Bakit? Naalala ba kayong bunga ni Priscilla at Aquila? Si Apollos? Sino si Apollos? Ganoin ko muna. Tapos pipindutin ko pa kasi. Hindi siya apostol nung una. He is a great teacher of the Bible. Pero yung kanyang alam, kapos doon sa progressive na dumating sa mga apostol na itinuro ni Kristo. Tama ba? Ngayon, sino ang nagpuno kay Apollos na madagdagan at magkaroon siya ng progression? Yung mag-asawa. Yung alam ng mag-asawa, ibinahagi para kay Apollos para siya ma-convert. At si Apollos ay someday naging mataas. So mga kapatid, tatapusin ko dito. Dapat i-minister, i-EA nila yun. Ang mag-asawa na ikinakasal at kinakasal sa buong mundo. Ang mag-asawang ikinakasal may graduation. Katulad ngayon, Brother Nico, Sister Jason, Pero ano, nasa loob kayo ng kasalang ito. At nasa inyo, sa pagpapatuloy ninyo, sa napakarami nyong narinig na payo. kasi mama, Na kung inyo itong ipagpapatuloy, bilang bahagi ng inyong training, hindi pa tapos ang kasal ninyo. Hindi tapos ang kasal sa araw na ito. Tuloy-tuloy ang kasal ninyo hanggang sa kayo'y makagraduate. So,
maganda yung napakaraming ninong at ninang na nandito na pwede ninyong pagkunan ng kalakasan para sa kanila. At bahagi ng ninong at ninang ay responsibilidad namin na kayo'y tuwangan at alalayan sa mga spiritual na bagay. Hindi man sa material, pero spiritual na bagay. Huwag kayong mangimik na lumapit kapag kayo'y may problema. Problemang hindi panlaman, ha? Yung away lang sa ganito dahil pinalansya lang ni Jason yung polo mo, nabutas, nag-away kayo. Parang point na maghihiwalay. Hindi yun, ha? Yung Ang ibig ko sa tukuyin. Abraham At kung sasabihin ko dito sa lahat ng mag-asawa, kasama ako dito. dapat matumbo. Sinasabi po nila, ang mag-asawang bago na kinakasal, normal lang daw ang mag-away. Tanungin ko kayo, normal ba ang mag-away? Hindi. Kaya may away, kaya may hindi pagkakaintindihan, hindi po graduate yan. Sa tawag po namin dote, Abraham dote. Kung gusto niyo malaman yun na yan, lapit lang kayo. So, meron po silang dote. May dote sila sa magulang. May dote sila sa kapwa magulang. Pero yung dote nila ay kinukumpleto nila mula Ilang minutes na? nakaraan pa at ngayon at hanggang sa panahon pang darating. Kaya masasabi ko, Brother Nick, Pero dapat may matumbo. patuloy ka. Tatagan mo ang kalooban mo. Tatagan mo bilang ikaw ang headship. Pakatatag ka. Gamitin mo ang pagiging ulo. At Sister Jaisel, bilang asawa, at ikaw ay napapailalim sa otoridad ng iyong asawa, magpasakop ka. Magpasakop ka sa lahat ng kagustuhan ng iyong asawa. Kung hindi man, kung kayo'y magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, dito nyo pakikinabangan ang mga ninong at ninang na mga ito. Huwag ninyong suluhin ang problema. Siyempre, ang sino mang pwede nyong lapitan ay yung may alam sa hukom na makapagpapayo, makapagbibigay sa inyo ng tamang solusyon. So, huli kong babasahin, pakibalik lang, babasahin ko na yung verse. Ephesians chapter 5. Verse. First time ko lang ito, mga kapatid, na nagsalita sa inyong harapan. 32, 32. Dahil dito ay hiwaga ang pag-asawa, no? Dakila, datapot sinasalita ko tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Kahit si Kristo hanggang ngayon, hinihintay pa rin na tayo. Bakit? Kasi may kinukumpleto sa church ngayon bilang bahagi ng kanilang training. Yan ang hiwaga na kailangan ipasa. Meron sa Kristiyano, naniniwala sa Bible, may pangakong rapture, may pangakong kaligtasan, yun ang graduation pa. Ang sabi sa 33, ito na para sa mag-asawa, gayon man, ay umiibig naman ang bawat isa sa inyo, ibigin ninyo ang bawat isa. Magpunawaan kayo. Halimbawa, hindi kayo nakakaintindihan, kailangan pairalin ninyo ang pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Divine. Baka Diyos. Umiibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa. Brother Nick, asawa mo siya. Kailangan mahalin mo siya. Ang pagmamahal mo sa kanya, hindi lamang nag-provide ka, hindi lamang inalagaan mo, inintindi mo yung pamilya. Ang pag-ibig mong tunay sa kanya para maging tunay ang kasal ninyo, spiritual. Turuan mo yung asawa mo, bigyan mo siya ng mga bagay para maging matatag siya. Para tumatag siya, tumibay siya bilang asawang babae. At ang sabi, gaya sa kanyang asawa, babae, ay gumalang sa kanyang asawa. Yan ang makapakahalagang bilin sa lahat ng asawa nating babae. Anong sabi? Gumalang sa kanyang asawa. Bakit? Because you are under by the rule of the authority of your husband. Because he is the head. Hindi po pwedeng magbaliktad yan. Hindi pwedeng ang ulo ang babae. At ang panlalaki ay nagpapasakop. Sabi ni Pablo, gumalang ka sa iyong asawa. At yun ay utos ng Diyos. So, pagpalain kayo, Brother Nick. Pagpalain kayo, Sister Giselle, sa inyong pagsasama. I hope na maipagpatuloy niyo ito. Hindi ito physical, nakasalan ngayon. Ito ay spiritual, nakasalan para sa Panginoon. Ang nasa gitna ninyo ngayon na tinatanggap ay covenant.
Alam na ninyo yan, may training na kayo. Ipagpatuloy niyo yung covenant sa Panginoon. Kung kayo'y magpapatuloy, kung kayo'y makakagraduate, totoo ang inyong kasal sa araw na ito. At totoo ang vow ninyo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga kapatid. Pagpalain kayo at basbasan kayo ng Diyos at samahan kayo ng Diyos sa inyong buong buhay. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos.